Nako, eto maganda hong reaksyonan po ito mga kabida. Ito hong palusot po ngayon ni dating Senate President Tito Soto dito ho sa aligasyon po mga kabida laban ho sa kanya na kanya daw ipinagkanulo ito hong si Bato de la Rosa sa mga ahente po ng NBI. Okay? Kaya muntik na po itong maaresto po mga kabida last Monday. Okay? Matapos pong pumasok ito hong si Bato diyan po sa Senado mga kabida matapos po ang ilang buwang pagtatago po mga kabida. Nabulaga itong si Bato po mga kabida nung dumating po siya sa Senado nakaabang na pala itong mga ahente po ng NBI sa kanya at tinangka po siyang arestuhin mga kabida. Kaya nga ang nangyari po nagkaroon po ng habulan doon po sa loob ng Senate premises po mga kabida. Alright, buti na lang hindi po naabutan itong si Bato at nakapasok po sa session hall mga kabida po. Kaya nga lumabas itong issue na kaya daw nakapasok itong NBI diyan po sa Senate dahil may basbas daw yon mga kabida kay dating Senate President Tito Soto. Kasi during the time hindi pa po nangyari yung kudita mga kabida diyan po sa loob. So during that time si Soto pa ang Senate President, mga kabida, So, meron talaga siyang otoridad. Kung totoo man po, na pinayagan po niya itong mga ahente po ng NBI na pumasok po sa loob, mga kabida. Okay? Now, ang paliwanag po ni Senator Tito Soto, hindi daw totoo na pinayagan daw niya itong NBI, na makapasok po sa loob at aristuhin itong si Bato, mga kabida. Kasi, unang-una po, inamin po niya na nagpunta daw ang isang representative mula sa National Bureau of Investigation sa kanya po mga kabida in the morning on that particular day. Ibig sabihin, Monday po, Monday morning. At ipinaalam daw sa kanya mga kabida na meron pong arrest warrant laban ho kay Bato. At ito po ay nanggaling po sa International Criminal Court. Okay? And since siya po yung Senate President, okay? Ang kanyang ginawa po daw mga kabida, dinirect doon niya itong NBI representative doon po sa USAA. Ano po itong USAA po? Office of the Sergeant at Arms dyan po sa Senado. Kasi sila daw yung may alam Pangalawa, meron po silang rules pagdating ho dyan, mga kabida. So yun lang daw yung kanyang ginawa. As to, pinayagan daw niya itong mga NBI agents na pasukin ang Senado at aristuhin si Bato de la Rosa kung sakali mo po makita po nila si Bato de la Rosa. Hindi daw yung totoo. Kasi unang-una daw mga kabida, hindi daw niya alam na papasok daw itong si de la Rosa during that day, mga kabida. Kasi mantakin nyo, ilang buwan po na wala Ilang buwan po na hindi ho nagpakita po. Tapos, do you expect na papasok ng bigla, mga kabida, ito kung si Bato? So yun yung kanyang rason, mga kabida po. Okay, kung alam daw niya na papasok po si Bato, iba daw yung mangyayari po, mga kabida, hindi ho ganun. Okay? Mga kabida po. Eto, pakinggan po natin, ito hong paliwanag po ni Senator Tito Soto, mga kabida, na ang interpretasyon po ng ilang sa mga netizens po natin, palusot daw ito. Okay? Eto, pakinggan natin. This particular issue, as far as I'm concerned, because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang sinabi ko.
coordinate with the OSA. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued the subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kasaan na pupunta usap. Ayon. So, himahimayin po natin yung kanyang sinabi po, mga kabida. Itinanggi po niya na pinayagan doon niya itong mga ahente po ng NBI na pumasok, okay, dyan po sa Senate premises, mga kabida. Okay? At inamin niya na nag-inform sa kanya on that particular morning, last Monday, ito hong isang representative mula sa NBI. At ang sabi, meron dang warrant of arrest, ito hong si Bato de la Rosa. Okay? Sa akin pagkakaintindi po, mga kabida, sa kanyang sinabi, okay, ang kanyang alam lang po is may warrant. Okay? Pero hindi ho niya sinabi na aarestuhin po si Bato de la Rosa. Yun yung pagkakaintindi ko po. Warrant of arrest lang po ang kanyang nalalaman na mayroon pong inilabas. Pero as to arrest him, okay, on that particular day, wala daw siyang alam po doon, mga kabida. Kaya nga, ang ginawa daw niya is ni-refer po niya doon ho sa USAA. Kasi alam po nila, mga kabida, yung rules. Alright? So, eto, pakinggan natin ito kung si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi dito, sinupalpal po, mga kabida, ito kung si Senator Tito Sotto. Bakit? Dahil mismo si Senate President Alan Peter Cayetano, kasama po si Pia Cayetano, si Senator Amy Marcos, at meron pang ilang mga senador po na nakasama po nila, mga kabida, na kausapin ito kong NBI director po na si Melvin Matibag po, mga kabida. Inamin po doon ni Director Matibag na pinayagan daw sila ni Senator Tito Sotto, mga kabida, po. Eto, pakinggan muna natin, mga kabida. Ito kung si Senate President Alan Peter Cayetano. Now, as Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Amy, and Mark Villar were in the room with me, it was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Sotto, alam niya nga arestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung pinayagan man kayo, they're my witnesses, I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Sotto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? So yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na naming hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? Ayun. Stop muna natin, mga kabida. So, sinabi mismo ni Director Matibag, mga kabida, sa presence po ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Mark Villar, mga kabida, na pinayagan daw sila ni Senator Tito Sotto
At alam po ni Senator Tito Soto na aaristuhin po, mga kabida, ito hong si Bato de la Rosa. So doon pa lang, malinaw po, mga kabida, na meron pong possible arrest na mangyayari po. Okay, kay Bato de la Rosa, doon po sa loob mismo ng Senado, ano? Kung sakali man po magpakita ko si Bato, ano? Siguro natunugan po, mga kabida, ng NBI po, ano, na papasok po si Bato on that particular day. Okay? Mga kabida, kaya napasugod po sila doon ho sa Senate, ano? Kasi kung wala ho silang info na papasok po si Senator Bato, wala sana sila doon, ano? Mga kabida. Bakit? Timely yung pagdating ho nila, mga kabida, okay? Pumasok po itong si Bato de la Rosa, di ba? So yun po yung nangyari po, ano, mga kabida. Plus, eto pa, okay? Meron pang binasa po ito kung si Senator Alan Peter Cayetano na isang memorandum mula mismo, mga kabida, sa dati hong Sergeant at Arms po ng Senado na nagbitiw during that time na nagkaroon po ng commotion po, ano, mga kabida. Ito hong si General Samonte, ano, mga kabida, ano po. At sinabi po doon ho sa memorandum na yon, aware po si Senator Tito Soto na aaristuhin po, mga kabida, ito hong si Bato de la Rosa. Humingi pa nga, ano, ng kopya ng arrest warrant eh. Gusto ho ni Senator Tito Soto na makita daw yung arrest warrant po, ano, mga kabida. Okay? Bago po mangyari po yung possible arrest, ano, mga kabida, ano po. Ito, pakinggan muna natin. Ito hong si Senator Alan Peter Cayetano, nang binasa po niya, mga kabida, ito hong memorandum na ito. Major General Samonte said that at 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NDI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Ayun. So, malinaw po, ano? The arrest was being coordinated, ano? Mga kabida, hindi lang po simpleng i-inform lang po ang Senate President about the warrant of arrest, ano, na inilabas po ng ICC. Kundi, meron pong gagawing arrest kay Senator Bato de la Rosa. So, hindi na po sumagot, ano, mga kabida, ito kung si Senator Tito Soto patungkol ho dyan, ano, mga kabida. Pero malinaw po, okay? Kung pagbabatayan po natin yung kanyang paliwanag, nagpalusot po ito hong si Senator Tito Soto, ano, mga kabida. Kasi malinaw eh. Okay? Yung sinabi mismo ni Milvin Matibag na alam po ni Senator Tito Soto na aaristuhin po ito hong si Bato. Okay? At saka pangalawa, common sense lang po, mga kabida. What's the purpose of serving the warrant? Diba? What's the purpose of serving the warrant? Diba, aristuhin mo yung tao na subject doon ho sa warrant na yon? So doon pa lang, meron pong mangyayari po na pag-aresto po, ano, mga kabida, kung sakali mo po dumating itong si Bato, yun, dumating nga, ano, mga kabida, kaya nagkaroon po ng habulan. Kaya nga, pumalag itong mga senador, mga kabida, ano po, dahil, bakit po hinabol itong si Bato doon ho mismo sa premises mismo ng Senate, sa loob ng Senate? Hindi ba nila nirespeto po ang Senado, ano, mga kabida? Porque pinayagan po ng dating Senate President itong mga ahente po ng NBI na pumasok po doon sa loob. May karapatan na po sila na habulin po ang isang senador sa loob mismo ng kanyang bakuran, ano, mga kabida. Di ba? Hindi yun simpleng bahay, mga kabida. Hindi yun simpleng building lang po, ano, mga kabida, kundi institution yun. Okay? Isa hong institution sa ilalim po ng Legislative Department, ano, mga kabida po. Independent. Okay? Independent po. Siguro, nagalit po yung mga senador dahil hindi nagpakita po ng pagrespeto itong NBI po, ano, mga kabida, sa kanilang institusyon. Alright? Kaya nga ang ginawa, sinight in contempt, mga kabida, itong mga agents, ano, mga kabida, na humabol po kay Senator Bato de la Rosa, ano po, mga kabida. Okay?
So, what do you think? Ito kong paliwanag po ni Senator Tito Soto, mga kabida, patungkol ho sa aligasyon laban ho sa kanya, no? Na ipinagkanulo daw niya ito kong si Pato de la Rosa, no? Sa mga ahente po ng NBI. Do you think ipinagkanulo talaga, no? Mga kabida ni Senator Soto, ito kong si Bato? Okay, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.